education in preventing rising bullying? I think it is important that a bystander know how to mediate kasi as a bystander na makakakita ng bullying, dapat ay nasa gitna lang sila. Parang sila yung mediator para hindi lumala yung bullying. So, it is important na yung mga bystander ay hindi pa anggoy, kundi dapat alam nila kung paano sawayin. How does self-defense education create a safer Siyempre, having self-defense education will also promote a safer environment because, siyempre, nowadays, hindi natin alam kung kailan tayo mapapahamak. Pero kung everyone is knowledgeable within the basic self-defense, alam natin na medyo magiging kalkulado yung kilos ng lahat. Kasi alam ng lahat na kapag nag-cause ako halimbawa ng harm towards the others, pwedeng yung mga taong maaapektuhan ng aking ginawa ay mag-react din in return using yung self-defense nila. How does self-defense education contribute to creating a safer school environment? Nakaka-contribute siya para alam ng mga nabubuli kung ano ang gagawin nila sa oras na sila ay naaabuso. What role does bystander intervention play in preventing and addressing bullying? Ang pakikialam ng mga taong nakamasid ay nakakatulong upang maiwasan ang pang-aabuso at magtuturo ito upang magkaroon ng pagmamalasakit sa mga taong naapektuhan ng bullying. How can self-defense training build confidence and self-esteem in individuals? Ang pagkasanay sa self-defense ay maaari magtayo ng kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili ng mga individual. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kasanayan sa self-defense, maaari mabawasan ng takot at pagkawalan ng kumpiyansa sa sarili. Can self-defense training empower victims of bullying? If so, how? Para sa akin, oo, nakakatulong ang self-defense upang maprotektahan ang sarili natin sa pagdating sa bullying kasi mas nagkakaroon tayo ng confidence na parang ipagsawalang bahala na lang yung kumbaga yung mga sinasabi nila, gano'n. How can school and communities work together to promote self-defense skill among youth? Pwede silang magtulungan na gumawa ng isang organisasyon patungkol or layuning matulungan ang mga taong How can incorporating self-defense into mainstream subject promote a culture of respect, empathy, and understanding? Ang pagsama ng pangunahing signaturang self-defense ay nagpo-promote ng kulturang paggalang at pag-unawa sa pamamagitan ng pagbibigay kakayahan nito. Thank you po. How can self-defense training build confidence and self-esteem in individuals? Para sa akin, nakakatulong ang self-defense na ma-build ang ating confidence at saka kasi nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa sarili na kaya nating labanan yung mga bagay na akala natin hindi natin kaya noon. How can school and communities work together to promote self-defense skill among youth? Mapopromote ang self-defense sa mga estudyante sa pamamagitan ng pag-apply nito sa pag-aaral natin tulad ng ginagawa natin ngayon sa HOPE na kung saan ay nadadagdagan ng kaalaman natin sa kung paano ang tamang pagdepensa para sa ating sarili. What are the long-term psychological effects of bullying on individuals? Ang long-term psychological effects po na dahilan ng bullying ay depression. Dahil po sa pambubully, nagkakaroon po ng depression and anxiety yung bully. What are the long-term psychological effect of bullying on individuals? Para sa akin, ang epekto ng bullying sa isang tao ay maaari silang magkaroon ng depression, anxiety kasi naiisip nila yung mga bagay na maaaring makapagpababa ng confidence nila. Are there any legal implications for using self-defense techniques in response to bullying? Yes, there is a legal implication patungkol sa self-defense laban sa
pambubuli. How does self-defense education contribute to creating a safer school environment? Makakatulong ang edukasyon sa self-defense sa paglikha ng mas ligtas na kapaligiran sa paaralan para maprotektahan natin ang mga sarili natin. In self-defense training, empower victims of bullying. Opo, na-empower po ng self-defense training ang mga victims na nabubully dahil po sa self-defense training po, mas nagkakaroon po kami ng pagtaas ng self-confidence at mas tumatapang po kami na labanan yung mga masasakit at nasalita na binibigay sa amin ng mga nambubully. How does bullying impact academic performance and social development? Para sa akin, ang epekto ng bullying sa ating pag-aaral ay maaari silang magpa-absent kapag nga naapektuhan na yung kanilang pag-iisip kasi nga naiisip nila na bubulihin lang naman ako sa school, so bakit pa ako papasok? Tapos parang mawawalan sila ng concentrate sa pag-aaral. How does self-defense training foster resilience and mental well-being in victims of bullying? Ang self-defense training ay maaaring magtulak sa mga biktima na maging mas matatag at maging at magkaroon ng mental na kagalingan sa pamamagitan ng self-defense. Natututunan nila na proteksyonan ang kanilang mga sarili para hindi sila mabuli. How does self-defense training foster resilience and mental well-being in victims of bullying? Nakakatulong ang self-defense para maprotektahan mo ang iyong sarili at upang ikay layuan na ng nambubuli sa iyo. How can self-defense training build confidence and self-esteem in individuals? Nabibuild ng self-defense ang kumpiyansa sa sarili ng mga biktima sa bullying sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang damdamin upang hindi maapektuhan sa masasakit na sasabihin ng iba. Are there any legal implications for using self-defense techniques in response to bullying? Yes, there is a legal implication patungkol sa self-defense laban sa pambubuli. How does self-defense education contribute to creating a safer school environment? Ang edukasyon sa self-defense ay naglalayong lumikha ng mas ligtas na kapaligiran sa paaralan. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kasanayan sa self-defense, maaaring mabawasan ang mga insidente ng pang-aapi sa paaralan. Can self-defense education help reduce the instance of cyberbullying and harassment? Ang edukasyon sa self-defense ay maaaring makatulong sa pagbawas ng mga insidente ng cyberbullying at harassment sa pamamagitan ng pagtuturo ng personal na kaligtasan, kamalayan at mga kasanayan. Sa pagiging matapang, maaaring gamitin sa online kapaligiran. What role does bystander intervention play in preventing and addressing bullying? Ang mga taga-masid ay maaaring magbigay ng suporta sa mga biktima, magsalita laban sa pang-aabuso at tumawag sa atensyon ng mga autoridad upang agarang makatugon sa sitwasyon ng bullying.